Yan, nakaganyan. Normal yan na ganyan. So, bali itong aking button, inassign ko yan sa front camera. Front camera para kapag ako ay nagpaparada ng 90 degrees, makikita ko yung harapan ko. Kung sasayad ba ako sa gutter, yan, nakikita ko. Yan yung aking front. Ito yung control ko sa front. Sunod naman yung back. Yung back naman, yung sa rear. Kahit hindi ako mag-reverse, nakikita ko yung likod ko. Hello guys, magandang araw ulit sa inyo guys, sa mga ka-Occupant TV natin dyan guys. So muli, nandito tayo sa ating loob ng sasakyan. Kasi nga maraming nagtatanong about dito sa aking 360 camera na in-install natin dito sa ating Toyota Rush. So meron lang ako sasagutin dito guys, isa-isay natin guys, katulad nung yung tanong ni James Tado. Ayan, sabi niya rito, paano boss yung stock ng reverse cam? Kasi variant G ang Rush ko. So, actually guys, kung naglagay kayo ng Tesla head unit, yung ganitong klase na Tesla unit natin, kung hindi naman kayo maglalagay ng 360 camera, pwede po yun, yung dati yung stock na camera sa reverse. Pwede pong ikabit. Actually, dalawang cable lang naman yun eh. Yung isa para sa detection niya at saka yung isa ay para sa video. Meron po yun dito nakaabang sa natin Tesla unit, basta yung kable na pang reverse camera lang. Pero kung 360 yung pagkakabitan mo, iba yung connection nun, iba yung connection ng 360 camera, no? Pero yung pinaka-sensor niya, ay kakabit mo pa rin yung wire. So yung po yung sagot ko. Pero kung hindi ka naman magkakabit ng 360 camera, apat na camera, pwede pong ikabit yun yung reverse camera. Pwede po yun. Sunod natin na tanong is, parehas din yung tanong nito. Si Jack Argel, no? Compatible po ba sa stock reverse cam? Compatible po yun. Compatible po yung kung yung reverse cam nyo ay yung pa rin yung gagamitin nyo, ay compatible po siya. Compatible po yun. Pwede nyo pong i-test dyan. Kung hindi man compatible dito sa nabili nyong head unit, ay pwede kayong bumili ng panibagong camera. Mura lang naman yung reverse camera. Sunod na tanong is, ito, sabi ni Rex Gopex, sabi niya rito, sir, yung lens ng sensor na mga parameter saan nyo po nakuha? Kasi ako sinundan ko yung sa instruction na kasama ng head unit, which is lens 4007 at lens 2053. Actually sa akin ganun din guys yung nabili ko na apat na camera. 2053 yon. Tiningnan ko yon, no. Pero yung sa reverse camera, actually itong Rush G din naman ito, pero wala siyang reverse camera, no. So ang gagawin nyo, yung apat na camera ang gagamitin nyo. Kung meron kayong stock na reverse camera doon, alisin nyo para compatible lahat. Sabi niya pa rito, after ng calibration, ang liit ng image ng car. If you compare sa surrounding, ang unit ko po is same lang. At yung same lang sa inyo, pero yung 8 gig RAM na kinuha ko. So, actually guys, kung maliit yung inyong animation, yung sa kotse nyo, no? Nababago naman yun dito sa setting. Nababago naman yun eh. Tingnan natin, punta tayo sa sa application menu. Punta tayo ng 360 camera. Yan. Dito ba yung sinasabi nyong maliit? Dito banda? Na-adjust po yan eh. Na-expand po yan. So, tingnan nyo. Dito lang yan sa sa tawag nito. Hanapin ko lang. Project 4321 ito yata yung overhead size. Tingin ko dito yan eh. Yan yan di ba? Yan lumalaki siya yan lumalaki, di ba? Yung overhead size, yan, pwede nyo lakihan. Yan. Baka nakaganong kayo. Baka nakasagad 41. Baka naka 41 kayo. So kung naka 41 kayo, ganyan yung kalalabasan niya. Na maliit yung icon ng sasakyan niya. Yan. Sa akin ganito lang
Ayan. 36 lang ako eh. Ilalagay ko lang 36. Ayan. So, ganun lang sa akin. No? Ayan. So, nakikita ko yung buong paligid, di ba? Di ba guys? Diyan sa unahan ko, merong ano dyan eh. Merong gas ng ano, may mga galon-galon dyan. Ayan, ito yun. Ayan. Dito sa kabila, meron din, oh, mga galon. Sa reverse, yan, ayan siya. Ayan. Alright. Okay, so ganyan siya guys. Balik tayo doon sa ating question and answer. Alright, so sunod tayo. Punta tayo sa sunod na tanong. Sabi niya rito, Sir, yung hazard button, saan na-transfer? So, hinanap niya guys yung hazard ng button. Actually, Sir Steven Ray Buray, actually yung ano natin, yung hazard button, yung pa rin, nandito pa rin siya sa likod. Ayan. Nandito siya sa likod. Ayan ba? Nandiyan siya. Ayan. Nandiyan lang siya sa likod. Kapag ako'y nagda-drive, madali lang naman abutin eh. Ayan. Ayan. Naka-signal light na tayo. Dali lang naman abutin. Minsan dito, nakaganon lang yung kamay ko. Pipindutin ko lang dito. Ayan. Naka-hazard na tayo. Ayan. Naka-hazard na tayo. Alright? Dali lang naman abutin. Hindi naman siya malayo eh. Patong mo lang yung kamay mo rito, sabay pindot eh. Ganon lang. Dito, yung tanong niya rito naman sa calibration. Si Rex Gopex. Sabi niya rito, si Rex Gopex, Sir, paano po masukat yung front offset if wala sa spec ng sasakyan sa website vlogs? No? So, ang tinatanong niya lang dito yung front offset sa calibration. Ang sasakyan niya is Vios Gen 2 ang sasakyan niya. Actually guys, yung offset ng sasakyan sa buong paligid. So meron ako dito Ito, ako lang gumawa nito. Bali lang siya. Yung sa harap yung ilawan natin. Yung sa harap, saka sa likod, lang siya 30 cm or 1 roller lang siya or 300 mm. Madali lang naman sukatin yun no? Kapag lagyan nyo lang siya ng roller doon sa nyo, bagsakan nyo lang ng tali na may bato. Tapos sukatin nyo ngayon ng 30 cm bago nyo ilagay yung calibration cloth nyo. Ganun lang, madali lang yun. 30 cm lang or 300 mm. Ganun lang. Yun lang yung offset niya. No? Okay. So actually, nasagot ko na rin to sa comment niya na sinabi ko ay 30 cm o 300 mm. Ito, tanong niya rito is magkano calibration po? Calibrating lang boss. Pasensya na po, Anastasio Pati. Kasi nandito tayo sa Saudi Arabia. Actually, kaya nyo tong i-calibrate no? Basta nabili nyo lang yung cloth, calibration cloth. Actually nga, yung calibration cloth ko, nandiyan pa rin dito pa rin sa loob ng sasakyan. Dadaling ko yan sa Pilipinas, no? So, merong mga nagpapakalibrate sa atin. Sabi ko, ay wala po ako sa Pilipinas. Nandito po ako sa Saudi Arabia. So, pasensya na po, Anastasio Pati. Ayan, may question din dito. Si Jeremy Alan Lim. Sir, paano yung head unit? Nakaka-receive ng Wi-Fi? Naka-hotspot ka lang ba o may SIM card slot yung head unit? Actually, tama yung tanong mo. So, nakaka-receive ng Wi-Fi yung yung Tesla head unit. Actually, naka-connect siya dito sa aking cellphone. Ito yung aking cellphone na Oppo. Naka-hotspot lang ito. Tapos, yung ating head unit, dito siya naka-connect para meron siyang internet. And then, meron din siyang card slot. Meron din tong card slot, papakita ko sa inyo. Actually, nasubukan ko na rin kasi yung SIM card nito ay kinabit ko doon sa pinaka SIM card slot niya. Gumagana siya. Ang kaso, isa lang naman yung internet SIM ko. Kailangan ko sa cellphone. Hindi ko pwedeng i-stay dito sa ating sasakyan. Pero meron siyang guys. Meron siyang SIM slot. Yan, papakita ko sa inyo guys ito. Yan. Ayan guys, yung ating SIM slot. Ayan. Ayan.
Nakalagay pa nga yung ano niya, yung pinaka malaking pattern. Kasi yung SIM card ko ay maliit. Pinapatong ko na lang diyan. Ayan. Pwede yung lagyan. Pwede siyang lagyan, guys. Alright. Alright, so meron pa isang tanong dito, guys. Si Mark C. Sabi niya rito, Sir, ano po yung calibration width ng AB in millimeter and calibration length ng AD in millimeter, front offset and front track, rear track? Alright, so yung tinatanong niya, yung AB. Actually guys, yung AB, ito yung length ng sasakyan mo, yung haba ng sasakyan, yung length in millimeter. So kung wala kayong makita sa website, pwede nyo nang manumanuhin, gumamit kayo ng metro. Yung millimeter naman, ano naman ang sukat nyo ay 300 cm. Dagdagan nyo lang ng ano yun, ng isang zero. Millimeter na yun, no? Ganun lang. Tapos yung AB naman, ito yung car width, no? Yung ano naman, yung tawag na ito, yung kapal ng sakyan mo, magmula rito hanggang doon sa kabila, no? Yun yung width ng sasakyan. Tapos yung offset, yung EG, ito na yung offset. Ibig sabihin, yung harapan mo, saka yung sa likuran, yung distansya ng calibration cloth dapat naka 30 cm or 300 mm. Yun po yung EG. Tapos yung mga, sabi niya pa rito, yung mga rear track, yung rear track nyo, so yung ano, yung sa gulong, yung sa gulong niya. Dapat sukatin nyo yung gulong, yung sentro ng gulong, left and right. Tapos meron pa rito yung wheelbase, no? So nakukuha naman to sa internet, yung ibang tanong nyo rito, yung size ng sasakyan. Yung iba niyan meron naman sa internet. Kung wala, sundan nyo na lang kung paano sukatin yung wheelbase, front track, overhang, rear track, rear overhang. Kasi minsan hinihingi yun dito sa Tesla head unit natin. Ang purpose kasi nung yung pinaka front track, kasi yung ating guys, yung ating Tesla head unit, may linya yan mayroon siyang linya, di ba? Nakikita niyo yung linya yan, yung line na yan, yan yung yung track ng gulong mo. Diyan lalapag yung iyong gulong. Yan dito sa likod, makikita niyo rito. Yan yung rear track ng gulong nyo, kaya hinihingi yan dito sa Tesla head unit kapag naglalagay kayo ng kapag nagka-calibration kayo. Yan. So ibig sabihin yung line na yan, diyan lalapag yung inyong gulong. Yan. Kaya kahit malayo pa, katulad malayo pa, makikita mo na diyan tatama yung gulong mo, so ma-adjust mo siya. Yan. Ayun ang purpose, guys. Kaya kailangan kumpleto. Sukatin nyo yung inyong rear track. Sunod na tanong is si Purple Jacket. Sabi niya rito, nagwo-work po ba yung steering wheel button? Opo, nagwo-work po siya kung hindi nyo siya i-assign yung inyong steering wheel, no? Nagwo-work siya, no? Gumagana po yung steering wheel kung hindi nyo i-assign yung, kasi dito sa ating head unit, pwede kang mag-assign ng ng gusto mong control dito sa steering wheel. Katulad nung ginawa ko, no? Ang ginawa ko nga dito sa aking steering wheel. Yan, papakita ko sa inyo, guys, Papakita ko sa inyo, guys. Punta tayo dito sa application, tapos punta tayo na steering wheel. Yan yung ating steering wheel, Yan yung ating steering wheel. Makikita nyo rito, ang naka-check dito, front cam, rear cam, LR, left and right cam, no? 1, 2, 3 na yan. Tapos, isa pa rito, yung next, no? Yung next track, tsaka yung navigation. So, 1, 2, 3, 4, 5. Now, kung bibilangin nyo rito, 4, 5 lang din ito 1, 2, 3, 4, 5. Diba? No? So, bali ang ginawa ko dyan, guys, yan, punta tayo dito sa menu, yan, nakaganyan. Normal yan, na ganyan. So, bali itong aking button, inassign ko yan sa front camera, no?
front camera para kapag ako'y nagpaparada ng ng 90 degrees, makikita ko yung harapan ko. Kung sasayad ba ako sa gutter, yan, nakikita ko. Yan yung aking front. Ito yung control ko sa front. Sunod naman yung back. Yung back naman, yung sa rear. No? Sa rear. Yan. Yan, pinindot ko yung rear. Yan. No? So, yung rear na yan, guys, ma-activate din yan kapag kayo yung nag-reverse kayo. Kusa pa rin mag-activate yan, no? Ako kasi ang purpose ko para makikita ko yung kahit hindi ako mag-reverse, no, nakikita ko yung likod ko, no, sa pamamagitan ng control na ito. Sa pamamagitan ng control na ito, nakikita ko na yung likod ko kahit hindi ako mag-reverse. Kahit hindi ko gamitin yung reverse dito. So, yun lang ang purpose ko. Tapos, yung isa pa, meron din tayong yung left and right naman. Left and right. Yung left and right ko, dito sa gitna. Ayan. Ang purpose ko naman yan, yung left and right ko, para nakikita ko yung gilid ko. Yung gilid ko rito, saka yung gilid ko dun sa kabila, sa kanan. Ayan. Kaya kung yung may mga obstacle dyan na hindi ko nakita sa harapan, ayan, makikita ko. Diba? Yan ang purpose ko. Actually, pwede nyo pang i-adjust yan. Pwede nyo makita nyo yung sa likod. Ayan. Ayan yung sa likod. Pero ang ginawa ko lang, yung sa harap lang. Pwede rin sa side. Yun. Makikita rin sa side. Yung side natin dyan. Saka yung side natin dito sa gitna. No? Ayan yung makikita nya. So, ang ginawa ko lang, gusto ko lang ma-view yung sa harapan. Ayan. Sa harapan dito, saka doon. Alright? Tapos, sunod natin is yung navigation. Diba? Yung navigation ko, control, dito ko siya nilagay. Ayan. Ayan yung navigation ko. Actually, meron din naman navigation dito. Meron din naman dito. Yung halimbawa, naka-front camera ka, tapos gusto mong makita yung navigation, yung GPS, Google Map, pindutin mo lang itong navigation button dito. Yan, meron naman dito. Ang kaso, ginawa ko lang, inassign ko lang dito. Inassign ko lang siya dyan. No, para hindi na ako pipindot dito, dito na ako pipindot. Pag titingin ako ng mapa, tinatakbo natin. Yan. Sunod yung dito naman, yung next. Dito, yung next song. Kasi minsan nagpapatugtog tayo, no? Nagme-music tayo, guys. Yan. Yan. Nagme-music tayo ng ganyan, tapos gusto mong i-next yung song, pwede mo pindutin dito. Yan. Next song na siya. Inassign ko lang siya dyan. Actually, pwede ka naman mag-next dito eh. Dito. Dito sa button na to, ganun mo lang siya. Ayan o, magne-next na siya. Ayan o. Ayan. Pihitin mo lang, nagne-next siya. So, ang ginawa ko, kahit hindi ako mag-pihit dyan, dito na lang sa control, pwede. Pero kung hindi nyo mo i-assign yung normal, kung ano yung function nito, ganun pa rin siya para sa volume up, volume down, tapos yung next button, dito next, tapos yung dito naman, dito pala yung next, dito pala yung tawag nito, yung repeat, no? Yung back, no? So, ayan. Tsaka yung mode, kung ano yung mode na nakasetting dyan, ayun ang makikita nyo rito. Maaring menu, no? Maaring menu. Ayan. So, sunod na tanong guys is si GT. Si Sir GT, sabi niya rito, Sir, yung sayo po, if nasa home screen, tsaka mag-reverse, automatic po ba na mag-pop up yung reverse? Opo, automatic pong nagpa-pop up yung, yung reverse niya. Katulad niya, papakita ko sa inyo guys. Pakita ko sa inyo. Alright, so yan, naka-home screen tayo. Yan, lagay natin sa menu. Yan, naka-home screen tayo guys. Yan, naka-home screen. Kapag magre-reverse tayo, so apakan ko yung preno, then mag-reverse tayo.
Ayan, nagpapapa po yung ano niya, yung reverse niya. No? Ayan. Pag binalik natin, balik siya sa front. Bumabalik siya sa front cam. Ayan yung front cam. Ayan. So, ulit. Kahit nagmi-music tayo dyan, o kaya nagna-navigation tayo, no? Nasa GPS tayo, kapag ni-reverse natin, ayan, pupunta siya sa reverse. Ayan. So, ayan siya guys, naka-reverse siya. Ayan. Naka-reverse, ayan, naka-reverse tayo. Ayan. Naka-reverse din dito sa indicator natin. Ayan, naka-reverse. So, pag inalis natin, binalik natin sa parking, ayan, babalik siya sa front. Papakita niya yung front mo. Yan. Ganyan yung ano niya, normal. So, ito yung last sigurong question na sasagutin natin. Si Paulo Alejo. Sabi niya rito, kailangan po ba talaga ng panel? Kahit anong panel, basta 9 inch, pwede siya. So, hindi ko alam kung ano yung tinutukoy ni Paulo Alejo dito. Siguro, pwede ko siyang sagutin kasi dito siya nag-comment sa 360 camera. No? So, Sir Paulo, kung kayo po ay nais nyong maglagay ng 360 camera, so kailangan yung panel na gagamitin nyo ay meron siyang 360 na nakaabang sa socket doon sa pinaka head unit. So depende rin sa head unit kung gusto niyo ng ganito ang style niya, Tesla style, or pwede naman yung hindi Tesla style na mayroong 360 camera, ay pwede po yun, pwede rin po yun. Depende sa paggagamitan niyo kung nais niyo may 360 or wala, yung mga normal. So pwede niyo pong gamitin. So karamihan dyan yung panel natin, lalo na dito. Ito kasi ang panel nito guys ay nasa yung yung parang pinaka socket ng head unit ay 9 inch, no, 9 inch. Meron ding 10 inch, no. Pero dapat sakto rito sa sa panel nyo. Sakto lang siya. So depende 'yan, no. At kasi itong natin, yung pinaka-panel ng Toyota Rush, 'di ba? Kung makikita nyo, ilawan natin, guys. Yan, ganyan kasi yung niya yung style ng Toyota Rush eh. Ganyan yung style niya, meron dito, tapos nandito yung pinaka air vent niya. So kapag naglagay ng head unit, katulad nito, yung pinaka panel niya ay 9 inch yung rito, yung lagayan ng itong head unit mismo, itong screen 9 inch. So sakto siya sa itong na to guys, itong LCD screen niya, yung likod niya, yung socket ay 9 inch, yun ang ibig ko sabihin. Meron din naman yung maliit lang, yung hanggang dito lang siya, pag no. Meron din nun. Ito kasi, ito yung napili ko eh. Kasi nga, parang maganda kasi sa pag nag-navigation ka sa map. Tsaka maganda yung view niya. No choice na ako eh. Ganito yung nabili ko eh. Tsaka, syempre, nakalagay kasi Tesla style, no? Tesla style eh. Alam nyo naman na maganda yung Tesla style na yung screen niya, di ba? Malaki yung screen. Kaya yan yung binili natin. Alright guys, so salamat po sa mga tanong nyo at sana ay nasagot ko ng malinaw. Kung meron pa po kayong mga katanungan about dito sa ating Tesla head unit na kinabit natin, ay pwede po kayong magtanong para sa inyong kaalaman kung nais nyong maglagay nito. Actually, meron pang tanong pala about doon sa kasi nga nahaharangan yung yung aircon, di ba? Di ba? Meron mga nagtatanong sa akin, ay hindi ko na nakita. Sabi niya, "Sir, paano yung yung hangin nahaharangan? Malamig pa rin ba?" Actually, okay naman siya. Nahagip pa naman ako sa dito dumadaan yung hangin, no. Dito dumadaan yung hangin papunta sa aking harapan. Saka siyempre may rin dito, may air vent din dito. So yung hangin nito, guys, yung hangin nito ay pag kasi nga natatakpan siya, pag papunta rito, pag dito yung niya, yung hangin niya pag sa ulo ko. Yan, pag yung hangin, umi-slide dito. No? So ganun nga. Kasi nga malaki nga itong screen. Okay din naman. Hindi naman siya mainit, malamig naman yung aircon natin.
Wala namang problema. At saka naglagay din ako dito ng ng lagayan ng cellphone. Dito ko na lang siya nilagay sa gilid. Ayan. Yan. So, yan yung cellphone natin. Diyan natin dinidikit. Magnetic. Ano pa bang alright. So, ayan guys, yung ating Tesla head unit, no? Sana ay nagustuhan nyo rin. Tesla head unit natin. Actually, itong Tesla head unit guys natin ay may iba-ibang teams ito. Maraming teams ito. Itong teams na pinili ko ay kalahati. Dito yung Google Map, yung kalahati. Dito ko makikita yung music at saka yung mga apps, no, katulad nito. Ayan, oh. Tapos yung teams natin, ito siya, oh, yung teams. Pwede kayong bumili. Actually, may nabili ako eh. May nabili rin akong mga teams dito eh. Yan. Ito yung nabili ko. Yan. Binili ko yan. Ay, ito pala. Ito, look up. Yan. Pero ito, normal ito. Yan. Normal lang itong mga teams na ito. Ito yung binili ko. Yan, binili ko yan. So, pag ginamit ko yan, pag yan ang ginamit ko, yan ang kalalabasan niya. Ganyan ang itsura. Yan, ganyan ang itsura niya, guys. Ito yung map, tapos dito yung music, makikita mo rito. Tapos dito sa taas, navigation, radio, music, saka window up. Ang ano ko lang dito yung sa application niya. Yan. Pag pinindot ko ito, ang lalabas navigation para sila nito. Yan. Pindutin ko yan. Ay papakita niya yung Yan pinapakita niya yung navigation. No, dapat window up yung mga application na dapat ang makikita nyo. Kaya hindi ko to nagustuhan, pero sayang din. At least na try din natin na bumili ng So hindi siya maganda. Mas maganda ito yung normal dito. Yan, itong normal nito. Ito or ito. Yan, parehas lang naman to. Ito, try natin to guys, itong isa. Yan. Yan. So, dito guys, ganyan yung makikita nyo. Ito yung music. Tapos, pag in-slide mo, nandito yung map, yung Teams, Google Play, mga setting. Meron pang apps dito. Yan. Ngayon, pag mag-navigation ka, dito ka pipindot. Yan, ganyan. Or, pwede rin dito sa button na ito. Yan. So, hindi ko rin to gusto. Mas gusto ko ito yung isa. Yan, kasi nandun na lahat. Itong normal na ito, yan. Yan, mas gusto ko ito kasi nandito na siya. Dito yung map niya, tapos ito yung music, tapos ito yung temperature, makikita nyo rito. Ngayon, pag in-slide nyo ito, so ma-access nyo yung music, radio, application, Bluetooth, no? Alam ba, gusto kong pumunta sa apps, so pindot lang ako dito, punta ako sa apps. Yan, ganyan no. So, nandito na yung mga apps ko. So, sa apps natin, pwedeng Messenger, Facebook, o kaya mag-YouTube ka, pwede ka dito mag-YouTube. No? Hindi lang pwede rito kapag pwede kang tumawag sa Messenger. Yan, pwede kang mag-chat dyan, pwede kang tumawag, ang kaso wala kang camera. Yan, o kaya mag-video call ka, mag-video call, walang camera. So, tinatry ko nga, nakabitan ng camera, yung USB, ayaw gumana. Yan. Pero pwede kang dito mag-call, yan, katulad nito. Tawagin natin si Mrs. Yan. Try natin guys. Yan. Tatawag tayo kay Mrs. So, meron pala itong microphone guys, Meron pala itong microphone guys, Yan yung microphone natin, ayan. Yan, ito yung microphone niya. Yan. Para sa ating Tesla head unit. Nung una, ito ay kinakabit ko rito sa unahan. Kaso tinatamaan siya ng hangin. So, mayroong hissing sound. So, nilagay ko na lang dito para safe siya sa hangin. Yan. Okay, so yan guys, tawag tayo guys.
Hello, ma. Narinig mo ako? Ah. Ayan guys, oh, tumatawag tayo guys, oh. Kaso yung camera natin black. Di ba? Yun lang ang pagkakaano nito. Kahit na i-on natin yung camera natin, wala ta. Oh, ay. Aba, may camera. May camera ba, ma? Wala. Ano yan? May display. May nakikita ka? Ah, ngayon ko lang to na ano. May camera guys, so may lumabas na camera. Dati wala eh. Ngayon ko lang na-access to. Nawala siya, nawala. Gumagana na yung ano natin, yung music natin. Ba't kaya? May display yan. May picture. Gumagana yung ano, music natin guys habang tumatawag tayo. Sana ba yun? Nawala na tayo. Ito yung call natin. May display ba? Kanina. Ay, kanina. Iyon ko nga uli. Ayan, hide video. Show video. Meron ba ba? Wala. Nawala. So, yan siya guys. So, yan guys, pwede kang tumawag dito. Pero yung video ay wala. Pero kanina, may napansin ako. Pag press ko, ang pinapakita niyang video, yung 4 na camera. 4 na camera. Alright, so hanggang dito lang guys yung ating video, no? Sana meron kayong naunawaan sa mga question and answer natin. So magkita-kita na lang ulit tayo sa next video guys. Hanggang sa muli, mabuhay po kayo at God bless po sa inyong lahat. Peace.